Magandang gabi sa inyo mga kababayan kong Bicolano at mga kababayan kong Pilipino. Una po, ibig kong magpasalamat sa Panginoon Jesucristo na sa aking Diyos ang mga grasya at awa na ibinigay sa atin lahat dito sa Pilipinas. At nagpapasalamat din ako sapagkat siya ay inyong lingkod napili na i-disseminate sa inyo ang original the Lord Jesus Christ before. At ako naman ay magpapasalamat kay Mr. Eli Soriano na sa paniwala ko, siya ang ginawang tinatawag na bihikulo. Parang ang salita ng Panginoon ay mapa sa inyo. Kayo na mga member ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at kay Mr. Soriano, salamat sa inyong lahat. Iniibig ko kayong lahat. Mga kababayan, ang papatunayan ko sa inyo ay ang tinatawag na hindi na kailangan ang reliyon. Ngayon, ibig ko muna sa inyong isabi, noon ay nangyari na mayroon reliyon. Pero, nung Pentecost, yung pagdating na ng Espiritu Santo dito sa buong daigdig, ay hindi na kailangan ang reliyon. Noon po, na ang tao mula kay Iba at kay Adan at sa mga henerasyon nila ay nagkasala at nagkamayroon deluge. Linunod lahat ang mga tao. At pagkatapos mayroon 8 tao ang kaligtas, si Noe at ang kanyang pamilya. At pagkatapos ay marami na naman na mga reproduksyon ng tao at ang nangyari, ang Diyos ay pumunta dito sa lupay na ito at tinanap kung sino ang tao makakausap niya. Nakausap niya si Abraham at pagkatapos sinabihan niya si Abraham, nagkamayroon silang covenante at si Abraham naman ay nagsunod. So, Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Meaning, wala na si Abraham nagtrabaho ng kanyang kaligtasan, pero sa kanyang paniniwala sa Panginoon Diyos, siya ay tinawag na righteous. Wala nang kasalanan, pati yung mga tao na pinag-circumcise niya. Pagkatapos, ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na sinasabing covenant kay Abraham na ang kanyang mga henerasyon ay kanyang aasikasuhin. Naglipas ang araw, mga kapatid, at ang nangyari, ang mga Israelitas na henerasyon ni Abraham ay nagkamayroon tinatawag na problema sa Egypt. At ang mga Israelitas nagtawag sa Diyos ni Abraham na tulungan sila. Ngayon, kinuha si Moses ng Panginoon Diyos at inalis yung mga tao, yung mga tinatawag na Israelitas, pumunta sila sa bukid ng Sinai at naghanap ng tinatawag nilang destino kung saan sila didestino ng Panginoon. Ngayon, ang ibig sabihin po ay, nung kinuha si Moses ng Panginoon Jesucristo, ay ng Panginoon Diyos, ay binigyan si Moses ng tinatawag na mga commandments. The 10 Commandments and all ordinances were given to Moses. Kaya, nagsimula doon ang tinatawag na religion. Because the Levitical priesthood, siya ang naghawak ng religion noon at sila ang nagtuturo sa mga tao, parang ang mga tao makatuto na makapunta sa Diyos, na magkamayroong kaugnayan sa Diyos. Religare. Ngayon, ang nangyari po ay itong mga taong ito ay hindi naman tumupad sa Diyos. Kaya nagkasala sila. Pati si Moses nagkasala. At hanggang sa panahon ni Jesucristo, ang lahat ng mga tao, sabi na San Pablo, all have sinned and come short to the glory of God. Ngayon,
Ang tinatawag pong tao lamang na nakaligtas at walang kasalanan ay ang Panginoon Jesucristo. Ano ba ang Panginoon Jesucristo? Sumunod sa reliyon na utos ng mga Levitiko? Hindi po. Kaya ang nangyayari sa turo ng Panginoon Jesucristo, mayroon pagbabago ang tinatawag na reliyon. Kaya ito pong Biblia ay maraming dapat na malaman ng mga tao sapagkat ang Biblia is good for four purposes. Ang isa for doktrina, ang isa for review, for reproof, ang isa ay tinatawag correction, at ang isa ang tinatawag na instruction. Kaya, ang pagbabasa ng Biblia, kung ang isang tao ay hindi spiritual, ang mangyayari, yung review na pinaglagay ng mga apostolis ay ginagawa na nila ng doktrina. Yan ang nangyari. Kaya dito po, sa tinatawag na ito na issue sa reliyon, ito babasahin ko sa inyo ang tinatawag na pinagsulat ni Apostol Santiago. Ibabasahin ko po sa inyo sa English. If any man among you seem to be religious and bridled not his tongue and deceive his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widows and their affliction, and to keep himself unspotted before the world. Ito pong sitas na ito ay rebuke. Ito ay tinatawag na criticism of the religious organization before. Because marami noon ang tinatawag na mga religion, mayroong Pharisees, Sadducees at lahat-lahat na. Even outside Israel, maraming religion. Kaya ang sabi ni Apostol Santiago, ito, kung sino man niya sa inyo ang tinatawag na relihiyoso, ay hindi naman niya napipigilan ang kanyang dila at dinadaya niya ang sarili niyang puso. Ang reliyon ng taong ito ay walang laman. Nangang sa katuwiran po, ang sabi ni Santiago, kung kayo miyembro ng reliyon, at ngayon, hanggang ngayon, maraming miyembro ng reliyon. At kung ang isang tao ay miyembro ka dyan at hanggang ngayon, nasa kasalanan ka, ang may sala, sino? Hindi po kayo. Ang may sala, ang reliyon, sapagkat hindi kayo naturuan ng tinatawag na kabanalan at tinatawag na perfeksyon. Yan po ang sinasabi ni Santiago'ng rebuke. At pagkatapos sinabi pa ni Santiago na ang tunay niyang reliyon at dalisay, ang tao dapat umibig sa kapwa, to visit the fatherless and the widows, and to keep unspotted, yung walang dungis dito sa buong daigdig. Ang sabi ng Apostol Santiago ay kinakailangan, kung tunay kang nasa reliyon, ay wala kang dungis, wala kang kasalanan, free from all sins and iniquity. Ngayon, sabi noon panahon na yun, at even ngayon, sino ang tinatawag na reliyon na mayroon lamang isang na banal? Wala, sapagkat ang isa lamang na banal ay ang Panginoon Jesucristo, na siya ang tinatawag na nag-fulfill ng lahat na law ng Diyos. Siya lahat at malinis ang kanyang budi lahat. Ang sabi ng mga apostolis, the person who knows him, walang kasalanan. Ngayon, dito po, sa sinabi ni Santiago, sa preceding verse na ito, sinabi niya na ang tinatawag na tunay na pagsasadyos, ang sabi niya, dito sa verse 125, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continue it therein, he being not a forgetful hearer,
but the doer of the work, then this man shall be blessed in his day. So hindi na kailangan ang reliyon sapagkat walang nababanal. At sabi ni San Pablo, San Santiago, kinakailangan individually. You must have that perfect law of liberty parang matutunan ninyo ang mga panawagan ng Panginoon, ang mga panawagan ng mga apostolis, ang mga panawagan ng sinsirong mga tao na talagang nabanal at yung mga taong yon ang dapat pakinggan at parang yung taong yon maalis sa kasalanan 5 minutes based more, Mr. sa Speaker. turo ng Panginoon Jesucristo. Ngayon po, ang tinatawag na itong sinabi ko sa inyo, isang pruebas na hindi na kailangan ang religion. Isa pang pruebas, pagkat kaunti na lang ang aking panahon. Isang pruebas, ang maaari ko sa inyong isabi, yung tinatawag na ang tao, kapag po maniwala sa Panginoon Jesucristo, sabi ni San Pablo, siya ay nakalapit na sa Diyos. Ang tao po, ang sabi diyan, nakalapit na sa Diyos kung ang tao ay tinatawag na mayroon ka ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Kaya po, ang tinatawag na ito na sinasabing ang tao, kung naniwala na sa Panginoon Jesucristo, he is what? He is reconciled sa Diyos. Hindi po religion ang ginamit ng termino ng San Pablo. Reconciled and redemption ang ginamit. Wala nang tinawag na religion sa panahon ng Pentecost at hanggang sa ngayon, pagkat ang New Covenant is until now or until the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya po, sabi dito sa Romans 5:10, but God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For it, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. So, malinaw dito ang sinasabi na na kung sino man tao ay makapaniwala, magsampalataya kay Jesucristo sa kanyang death, sa kanyang pagkamatay, ang taong yun ay na-reconciled na sa Diyos. At kung ang tao na-reconciled na sa Diyos, maaari ka nang magdasal sa Panginoon Diyos. 2 minutes more. Kaya po, ito ang mga tinatawag na katibayan na sinasabi ko sa inyo na marami pong katibayan ang aking nahawakan na hindi na kailangan ang religion, and what we shall do is to have our faith in the Lord Jesus Christ so that we can be justified by our faith, in that we will be righteous because of our faith. And when we have faith in the Lord Jesus Christ, we are already inside God. Ano pa ang kailangan mo kung ano yung Kristo ay nasa iyo? In John 5:20-21, all things are of God, who hath reconciled us to Himself. Ang Diyos po ang nagkukuha sa tao. Hindi ang tao ay nagagawa, parang hindi siya magkasala. Pero ang Diyos ang kumukuha sa tao. Sabi dito, we were reconciled to Himself by Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. To it, God was in Christ reconciling the world unto Himself. Siya, wala nang gagawin na ng tao sapagkat yung tinatawag na yan na Kristo, siya na, nakapasok ka na sa Diyos. Pero, ang gagawin mo, pagkatapos na sampalataya ka sa Diyos, sa Kanya ng kagustuhan. Hindi na kagustuhan ng tao. Siguro, time na ko. Okay. Salamat. Time na po.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan ngayong gabi rito. At lalo na po sa mga kababayan dito sa Bicol, sa buong Kabikulan, na nanonood sa kanilang mga tahanan ngayong gabi. We are very sorry to tell you na hindi po pwedeng ma-contain ng rooftop ng Fortune Hotel ang lahat ng tao. Actually, in every corridor available, nandyan po ang mga tao sa ibaba, sa bawat floor dito. Kaya, pasensya na po sa hindi na na-accommodate dito. Una po ay magtatanong ako kay Mr. sa ating kapatid, Espeso. Meron po kayong sinabi kanina, kapatid, na original gospel of the Lord Jesus Christ. Just what do you mean by the word original gospel of the Lord Jesus Christ? Ang original gospel po ng Jesus Christ, yung mga turo lamang sa mga apostolis at yung mga bagay na kanyang tinuro na base sa Espiritu Santo. Ang tawag diyan ay the filling of the Spirit. Ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ay tinuruan ang mga apostolis na kung sila ay mag-witness, sila ay mag-disseminate ng gospel, kinakailangan sila ay equipped or indwelt by the Spirit of God. Therefore, you mean to say that the teachings received by the apostles through the guidance of the Holy Spirit from our Lord Jesus Christ is the original gospel of the Lord Jesus Christ. Yes, that is one of the principal gospel of the Lord Jesus Christ. Now, kung ang original gospel na sinasabi niyo ng ating Panginoong Hesukristo ay yung itinuro ni Kristo sa kanyang mga apostol, doon ho ba sa itinuro ni Kristo sa mga apostol, meron ba siyang itinurong relihiyon o wala? Wala po. Kung mabasa ko sa Biblia na may itinurong relihiyon, kung mabasa ko po sa Biblia na may itinurong relihiyon si Kristo, ang Espiritu Santo, ang Diyos, sa kanyang mga apostol, tatanggapin niyo po mali yung claim niyo, kapatid. Binasa ko na nga ang religion na Wala po akong pakialam sa binasa nyo. Ako naman ang babasa. Kung mabasa ko. Kaya sabi ko sa... Hindi kayo. Sumagot kayo sa tanong Tanungin mo. Because I have asked you and I have laid the foundation and the basis of my question very vividly, and the public can attest to that. Na ang sinabi ko sa inyo, tinanggap nyo, I just ask you what is the original gospel that you have a while ago said that there is an original gospel. And I'm interested to that. Kasi, siyempre, pagka-original, merong hindi original, merong peke, merong mali, merong hindi tama, may polluted. Tama. Kaya, I am adhering to what you have said na original gospel of Jesus Christ. Sabi nyo kanina, ang original gospel, yung itinuro sa kanya mga apostol sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And I agree to that. Ngayon, ang tanong ko susunod, doon ba sa original gospel, meron bang itinurong religion ang Espiritu Santo sa mga apostol sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Nagturo ba si Kristo? Sagot nyo, wala. Kaya ang tanong ko uli, kung mabasa ko ba sa Biblia na may itinurong relihiyon ng Espiritu Santo sa mga apostol, miski ang Ama nagturo rin ng relihiyon, miski rin ang ating Panginoon Jesucristo, tatanggapin nyo, mali yung claim nyo na hindi na kailangan ng relihiyon. Hindi ko tatanggapin sapagkat talagang hindi Kahit na mabasa ko sa Biblia, hindi ko natanggapin ang babasahin mo sapagkat mali sa aking hindi. Kahit mabasa ko sa Biblia, ho? Sinabi ko sa inyo, ang Biblia ay Ako naman, hindi ko tinatawag naman na apat. ipipilit. May Sa correction isang ang tao Biblia. na kahit babasahin na sa Biblia, ay niyan tanggapin, hindi ko ipipilit. I will just go to another Kung question. correction yan, hindi yan Hindi po, doctrine. hindi. Sabi ko, babasahin ko eh. Papel, Ngayon, papel, susunod papel. na tanong, ganito kapatid. Sabi nyo kanina, all have sinned and came short of the glory of God. You cited the verse written down by Paul. Ibig nyo ba sabihin na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos? Ibig sabihin lahat ng tao kasali ron? Ang tinatawag na all have sinned ay general yun. Sapagkat noon, mayroon ang sinabi ako sa inyo na si Abraham ay believed God and it was counted to him
on righteousness. So, walang problema na yun. Hindi ko ho Ngayon, tinatanong si Abraham. Ang tanong ko ho, Ang tanong mo, ang ibig ba lahat na sabihin tao. ng tao, lahat ay nagkasala Kaya nga, at hindi nakaabot. Kapatid, para ho tayo magkaintindihan, let us behave. Okay. Tatapusin ko muna po ang tanong Specific. sa akin. Kung ano ang tanong, siguro yun magandang Ayoko sasagot. naman po na kayo ay aking pagalitan dahil matanda kayo sa akin. It will be unbecoming for me na pagalitan ko kayo. Kasi dapat po huwag tayong magsabay. Una, sabi ko, asan na ba ako? Sinasabayan kasi ko ni Tatang eh. All Doon bang salita sa Roma, Kapitulo 3 at versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung ba salita na yon, ibig ba sabihin lahat ng tao kasali roon? sa panahon pong apostol, panahon na yun, ay lahat talaga nagkasala. Sa Panahon na yun. Only one na tao, si Jesus Christ ang hindi nagkasala. Sa panahon na yun, ng mga apostol. ng mga apostol. Oo, isa lang ang hindi nagkasala. Lahat sila considered makasalanan. Yun po ba ibig nyo sabihin doon? Oo, lahat. Pati ang mga apostol. Ang apostol ay na-consider yan sapagkat nag-believe sa Panginoon Hesus Kristo. Hindi, nagkasala rin sila. Nagkasala sila, pero nung linisin sila ng kasalanan nila, nawalan kasalan sila. Sa makatwid, hindi nakasali mga apostol. Ay, hindi. Hindi na ho. Ang pagkaintindi Hindi na ho mo, kasali mga apostol. No? you know, Hindi, alam kasi mo na. nililiwanag ko. Unang tanong ko sa inyo, doon ba sa salitang ang lahat ay nagkasala? Sabi nyo, isa lang, si Kristo lang. Ngayon, further inquiry proves that hindi rin kasali mga apostol. Di ganun ba ibig nyo sabihin? kaya nga sinabi ko Hindi na sa rin inyo. kasali mga apostol. Kaya nga Sa sinabi ko sa makatwid, inyo. hindi ho iisa lang, nakagaya ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko sa inyo, na sa primero yung sabi ng mga apostol, wala ni kahit isa ang matuwid. Wala ho. So, si Panginoon Jesucristo lamang. Wala hong kahit isang matuwid. Nung si Panginoon Jesucristo magbigay na ng kanyang doktrina, then mayroon ng produksyon ang kanyang doktrina sa makatwid, na yung mga nagkaroon lang ho apostoles ng matuwid. ay mayroon ng Ayun. kabanalan. Nagkaroon lang ng matuwid nung mangaral na ang Panginoon Kristo. Pero bago po nangaral ng Panginoon Kristo, wala pang matuwid. Yun ang ibig niya sabihin. Ayun sabi sa Bible. Kung mabasa ko sa Biblia ho, na hindi pa nangangaral si Kristo, marami ng matuwid. Tatanggapin nyo, mali na naman yung sinabi nyo. Nasa sa Okay. Timing po. Kapatid, kayo muna. sumagot po kayo. Kung mabasa ko ba na hindi pa nangangaral ang Panginoong Kristo, meron ng matuwid. Ay kung mayroon kang mabasa na mayroon pang matuwid, ito naman, basa ko, walang matuwid. Tapos. Hindi. Kung may babasa, hindi po ganon. Ay, ang ganyan yan eh. Kaya nga po tayo naghaharap kapatid eh. That's why, nung kayo hamunin nyo ako doon sa Hope Christian School, tinanggap ko hamin nyo dahil maghaharap tayo. We will settle things. We will clear things in the minds of our listeners. Hindi ko sasabihin tapos. Hindi pwede yun. Kaya nga tayo naghaharap eh. Tapos tatapusin nyo. Huwag nyo munang tapusin dahil di pa ako nag-uumpisa. Hindi pa ako nag-uumpisa. Nililiwanag ko lang na kung mabasa ko po ba sa Biblia that even before the time that Jesus Christ was born on earth and Jesus Christ preached the original gospel as you have said, kung may mabasa akong mga banal na noon, mga matutuwid na tao na, tatanggapin niyo po mali yung inyong claim kanina. Hindi ko tatanggapin sapagkat iba naman ang pagkaunawa ko sa inyo. Ayun. Wala tayong usapan doon. Kahit pala mabasa sa Biblia, hindi niya tatanggapin dahil iba raw ang pagkaunawa niya sa akin. Yun ang very reason na ibinolunteer ni kapatid na Espeso. Iba ang pagkaunawa niya sa akin. I hope so. I hope so. Susunod yung tanong ito, kapatid. Brother Soriano, siguro ang pinakamaganda niyan ay basahin mo. Hindi po, mamaya po, pag Mamaya, hindi ko okay. po. Nagtatanong po ako ngayon eh. Yun po ang tungkulin ko magtanong, hindi magbasa. Kinukonfirma ko lang, talaga hong mamaya tatantarin natin ang basa yan. Ito po ang susunod na tanong. Sabi niyo, kapatid na Espeso, ang James 1:26 to 27, ay rebuke
rebuke. What do you mean by the word, those verses are rebuke? Ang meaning ng rebuke or reproof ay isang criticism ng mga fault ng mga religion noon. Ayon. Sa mga It tweet, is ang a meaning pala, criticism of fault. Mali. Kaya, kinikriticize ni James yung mga malinong mga relihiyon noon. Yun po ibig niyo sabihin doon. Oo. Ayan. Ngayon, pagka kinikriticize ba ng isang kumikriticize yung mali, yun bang sinasabi niya aral o hindi? hindi po yan aral. Rebuke yun. Hindi ho aral. Hindi. I will read a verse in Matthew chapter 23 na sinabi ni Kristo ito. Ganito ang sabi niya. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng komino at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niyaong mga iba. Ito ba rebuke o hindi? Rebuke. Yan. Doon ba sa rebuke ni Kristo na yun, walang aral? Pag sinabi na ng Panginoon Jesucristo, kayong mga hipokrita, kayong mga ahas, kayong mga eskribas, parisiyos, parang sinasabihan niya na ito ay mga mali na ginagawa Ayan. ninyo. Kaya Sa it mga is tweet, a rebuke review po yun. ng mga ginagawa nila noon Rebuke po yan. na reliyon na walang kabuluhan. Yan, rebuke yan. Sa mga tweet, tinanggap nyo na ang 23:23 of the book of Matthew is a form of rebuke coming from the Lord Jesus Christ Himself. Dito ba sa 23 ito walang aral? Rebuke is also considered na pwedeng magkamayroon ka. Tinatawag. Yan. Pero hindi yun. Yun po ang maganda Now, usapan. remember, ang tinatawag na turo ng Apostol Pablo ay apat na kategorya ang Mamaya na mga po yung mensahe. kapatid, mamaya na po. Apat You na. are under cross. You are not bound to explain you are under cross. Ito, susunod kong tanong. Sa nagpapasalamat lang ko, tinanggap nyo na pagka may review, aral din yung review. Ngayon, isa pang tanong kapatid. Sabi nyo, magmula ng panahon ng Pentecostes, hanggang ngayon wala ng relihiyon. 2 beses nyo sinabi yan kanina. Tinatanggap nyo ho ba uli yun? Yan, ano? Tinatanggap nyo ho uli yun, yung sinabi nyo na yun, na mula nung panahon ng Wala na Pentecostes, wala hanggang na- ngayon wala ng relihiyon? Wala na pong reliyon sigon sa turo ng Panginoon Jesucristo. Kung Mula mayroon man mga reliyon ngayon, mga fake yun. Mula ng Pentecostes hanggang ngayon. Oh, lahat yan na religion. Wag na- Ngayon, well, no side comment, Mr. ang tinatawag na religion na tinatawag Mr. na Espeso, perversion wag nyo of the na- gospel. Wag na kayong mag-side comment, tinanggap nyo na kino-confirm ko lang yung sinabi nyo na mula nung panahon ng Pentecostes hanggang ngayon ay wala ng relihiyon. Ang tanong ko, bago ang Pentecostes, pababa, may relihiyon pa? Noon, mayroon. Ayon, meron. Bago ang Pentecostes. Ano ang nangyari dun sa relihiyon pagkatapos ng Pentecostes? Pinalitan po. Inalis ba yon ng ating Inalis Panginoon? po. Inalis. It was Saan pong changed. talata sa Biblia? Teka. Mayroon po dito. Mayroon ako Sige dito. po, bigyan niyo po ako ng talata sa Biblia proving that after the day of the Pentecost, the religion existing before the Pentecost was abolished, it was nullified, it was declared void, etc. Okay. Ano pong talata? Etong talata, Isaiah 42:21. The Lord is well pleased for His righteousness. He will magnify the law and make it honorable. Ang isa pa, for the priesthood being changed, dito yan sa Hebrews 7:12. For the priesthood What is that verse? Hebrews 7:12. Oh, ano po sabi? Sabi dito, for the priesthood, ito ang mga Levitical priesthood, yung religion noon, for the priesthood is being changed, there is also made the necessity, a change also of the law. Ito pa po. Sandali lang po. Does it mean that religion is the priesthood or the priesthood is a part of religion? Priesthood is the one that take cares of religion, Ah.
What was changed by Mr. Especio? It In wa- Hebrews chapter 7 verse 12, what was changed? Is it the religion or the priesthood? Wala na po ang change. Ang pinag-change ay tinatawag na reconciliation of God. Hindi po. Wala Sabi na natin po ang yun. tinatawag na religion. Sa Hebreo, yung 7:12, ang sabi kasi ron, nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan ng kautusan. Yun ang sabi sa 7:12 ng Hebreo. Ay, ibig ba sabihin doon na wala na relihiyon? Kaya wala na, ang tinatawag dyan, when there is already a change, meaning, wala na, abolish na. There Alin is a ba ang change. change? Alin ang change? Unchanged nga yung Hindi ba ang Levitical change yung priesthood. pagkasaserdote? Kaya yun, ako mayroon mga ebidensya, Hindi po, wala ang akong tinatawag pakialam sa na ebidensya, pag-change. yung kapatid, mamaya Mayroon yan. ako na tinatawag. Mamaya, sagutin niyo muna po ang tanong ko. Sagutin. Alin po ba ang pinalitan sa 7:12? Yung- What was changed? yung in reli- 7:12? yung Is it reli- religion or the priesthood? Religion ng mga tinatawag Israelitas ang pinagpalit. Hello? Even the changing of the law, which was taking care of the religionists, pinag-change yun. Hello, time. Winaliwala na yun. Kaya po, yan ang sinasabi ko. Time na po para sa tanong at sagot. Ayaw ko na. Tama na. Okay, ibigay natin sa kay Brother Eli Soriano ang kanyang pagpaliwanag sa gabi. Pakisabi niyo po, start. Brad Soriano, pwede na po kayo mag-umpisa. Salamat po, mga Mr. Moderator. Salamat din po sa lahat ng naririto, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga bisita, sa mga kaaway, sa mga kaibigan, sa lahat ng tao rito sa Bicol na naaabot ng ating pag-uusap ngayong gabi. Liliwanagin ko lang po ang ating tema. Sabi ni Mr. Especio, hindi na po kailangan ng relihiyon. At ang kailangan ngayon, manampalataya lang kay Jesus ay ligtas na. Yan po ang tema ang pinagpirmahan nila kapatid na Dani. Isang buwan na ang nakakalipas noong pinag-umpisa ang pag-usapan nito. Patutunayan ko na hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas ayon sa Biblia. Patutunayan ko na maliligtas na ang tao sa pananampalataya lang kay Kristo ayon sa Biblia. Yan po ang aming paksang pinag-uusapan ngayon. Si Mr. Especio po ay kakampi ng maraming grupo ng born again. Pare-pareho ho sila ng paniniwala na hindi na kailangan ng relihiyon, ang kailangan na lang manampalataya sa ating Panginoon Kristo at maliligtas na ang isang tao. Ngayon, ako po nasa panig na pagtutol kay Mr. Especio. Peso. O, Espeso. Espeso. Bakit po ako tutol? Ako ho, ang kauna-unahang dahilan, ba't ako tutol? Dahil yung sinasabi niya, unang-una, wala sa Biblia yun. Hindi niya mababasa, hindi na kailangan ang relihiyon. Wala yon. Hindi rin mababasa sa Biblia, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Wala nun. Ang nababasa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Hindi ligtas na. Maliligtas ka. Ayun ang nakasulat. At yon, dapat ho nating liwanagin sa pamamagitan din ng Biblia. Umpisahan ko na po ang aking pagtutol kay Mr. Espeso. Ngayon, una, masasabi ko sa inyo, ang pinagsasabi ni Mr. Espeso, sarili niya lang preconceived idea. Niraride niya lang sa Biblia yung kanyang preconceived idea. Kasi, binasa niya ang Santiago 1, sabi niya ito raw rebuke. Kaya niya pinalalabas na rebuke dahil dito ho siya maiipit dito sa talatang ito Sa Santiago 1:26. Tama ho, ang 1:26 ay rebuke. Pero yung susunod, hindi na po rebuke. It's a teaching. It's a doctrine. Babasahin ko po. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso
samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. That is the rebuke. Iniisip mo nga naman, relihiyoso ka. Tapos, hindi mo naman pinipigil yung dila mo, daldal ka ng daldal kahit wala sa Biblia. Tapos, dinadaya mo yung puso mo. Ang relihiyon mo, walang kabuluhan. Yan ang sabi ni Santiago. O ano ang kasunod na talata? Rebuke pa rin ba? Sunod natin sa 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Rebuke ba to? Nagtuturo ito eh. Using a demonstrative pronoun, ito. Alin yun? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ito na yung tunay na relihiyon, no? Walang dungis. Alin ito? Ang sabi ni St. James sa kanyang 126 of the book of James, in his universal epistle, James said, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep themselves unspotted from the world. To keep himself unspotted from the world. Ito na ang instruction kung ano yung tunay na gagawin mong relihiyon. Alin yon? Ang dalisay na relihiyon. Hindi na ito rebuke, hindi na sarcastic ito, ha? Hindi na rin ito pamimintas, hindi na rin ito pagpuna, hindi na rin ito pagkukorek, kundi ang sabi, ang dalisay na relihiyon. This is now the definition of the word religion in the Bible. Ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Tinuturo niya na ito. Alin yon? To visit the fatherless, dalawin ang mga ulila. At pag-ingatan ang kanyang sarili na walang dungi sa sanlibutan. Keeping oneself unspotted from the world means holiness. And visiting the fatherless means charity. Having compassion to the less fortunate and keeping oneself unspotted from the world, which is holiness, yun ang essence ng true and undefiled religion. That is charity and holiness. Yun ang dalawang malalaking essence ng tunay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng Diyos. Meron ho ba relihiyon tunay? Meron. Sino may sabi? Si Santiago. Nung sabihin ba ito ni Santiago, tapos na ang Pentecostes o hindi pa? Nung Pentecost, yung pagdating na ng Espiritu Santo dito sa buong daigdig, ay hindi na kailangan ang reliyon. Nung Pentecost, yung pagdating na ng Espiritu Santo dito sa buong daigdig, ay hindi na kailangan ang reliyon. Kasi sabi ni Mr. Espeso, nung pagkatapos daw ng Pentecostes, wala na raw relihiyon eh. Kailan mo ba sinabi yan, Santiago? Tanungin natin Santiago. Si Santiago, na alipin ni Jesucristo, ng Diyos at ng Panginoon Jesucristo, bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Ayon. Nang isulat po ni Santiago ang kanyang universal epistle, noong tapos na ang Pentecostes dahil kasalukuyan ng nangangalat yung mga lingkod ng Diyos noon. Kaya nga ito, hindi po ipinadala sa isang lugar eh. Mapapansin nyo, ang mga epistola sa Biblia, may direksyon. The writing of Paul addressed to the Corinthians, to the Galatians, to the Thessalonians, kasi may pirming direksyon. But why? What prompted James na wala siyang address na pagpapadalhan ng kanyang epistola o sulat na ito? Because walang pirming NPA ang mga tao noon. Ang mga lingkod ng Diyos no'y NPA. No permanent address. Nangangalat sila.
kasalukuyan ng matinding persecution sa Christianity, nangangalat sila. Kaya isinulat niya ang kanyang aklat sa mga nangangalat na mga angkan na naglilingkod sa Diyos. Walang permanent address. Tapos na ang Pentecostes. Kasi before the Pentecost, they were gathered in Jerusalem. But after the Pentecost, they were scattered to preach. Ha? Tapos sasabihin ni Mr. Espeso, nung matapos daw Pentecost, wala na religion. Tapos na ang Pentecost nang isulat ito ni St. James. Still tinuturo niya kung alin yung tunay na relihiyon. Maaari siguro hindi alam ni Mr. Espeso ang kahulugan ng relihiyon. Maaari nasa mind niya yung mga relihiyon ngayon, Iglesia ni Cristo, Baptist, Seventh-day Adventist, kung ano-ano, mga born again. Siguro yan ang sinasabi niya relihiyon. Pero tinignan ko naman yung aming tema, ayon sa Biblia. Di relihiyon sa Biblia ang dapat kong tingnan dito. No? Ayon sa Biblia, ito. Patutunayan ko na hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas ayon sa Biblia. Dapat Biblia pag-usapan natin. Ano? At kung Biblia pag-uusapan natin, nagtuturo ang Biblia ng relihiyon. Yung itinuro ni Santiago na dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos at Ama, yun nga yung pagkaawa sa mga ulila at mga babaeng bao at sa mga pag-iingat ng sarili mo na wala kang dungis sa sanlibutan. Nakakadungis po kasi ang sanlibutan eh. Eto pakinggan nyo. Yun ang tunay na relihiyon, mag-iingat kang madungisan ng sanlibutan. Eto ngayon. May babasahin ako. I want you to analyze this verse written by Peter. 2 Peter chapter 2, ganito po ang sinasabi niya. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Pag nakatakas ka pala sa karumihan ng sanlibutan at nadaig ka uli ng sanlibutan, lalo ka pang sasama kaysa ng una, sabi ni San Pedro. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali, ang babaeng baboy na nahugasan na. Ang sama pala nung nakatakas ka na sa sanlibutan, babalikan mo pa uli. Yon. Kaya, ang kahulugan ng tunay na relihiyon is to keep yourself unspotted from the world. Bakit? Yung pagkahawa sa sanlibutan, pagka nakakilala ka na kay Kristo, pag nahawa ka uli, lalo kang sasama, para kang aso, bumalik sa suka. Therefore, para huwag kang mapari sa aso, kailangang manatili kang unspotted from the world. Is that right? Kailangan kang manatili na hindi mahahawa sa sanlibutan. And how can you manage to be keeping yourself unspotted from the world? By maintaining the essence of true religion in you. Amen? Tapos, here ka Mr. Espeso, hindi na rin kailangan na relihiyon. Libre na siyang makipaghalubilo sa world. Pwede na siyang magpakarumi sa sanlibutan. Kasi, ang essence ng tunay na relihiyon, dalawa lang naman charity and holiness. Pag-iingat na ang iyong sarili, madungisan ng sanlibutan. Pag nadungis ang kaulinan sa libutan, magiging para kang baboy na nahugasan ay pumunta pa uli sa gusali. Kaya nga sabi ni San Pedro, mabuti pang hindi na sila nakakilala ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makilala nila ito'y tumalikod sila sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Kaya para wag kang maging baboy at maging aso, you have to keep within your being, the essence of true religion. Kailangan manatili sa iyo ang katangian ng tunay na relihiyon. Alin yon? Yung pag-iingat na huwag kang mahawahan ng sanlibutan. At kailangan pa rin, bukod doon, yung pananatili ng pagmamahal sa kapwa, yung charity. Yung
compassion to the less fortunate. Yung paglingap sa mga ulila at mga babaeng bao, hindi pwedeng wala yan. Tapos paano mong aalisin ang relihiyon sa buhay ng tao? Hindi pwedeng wala yon. Ang sabi rito sa Hebreo, ngunit sundin ninyo ang kapayapaan at ang kabanalan sa lahat ng mga tao, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Narinig niyo po? Ulitin ko. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal. Di ba yun ang essence ng true religion? Yung pagpapakabanal? Yung kapayapaan sa kapwa-tao, yung charity? Kailangan ba yun? Kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. 12:14 of the book of Hebrews. Inyo? Hindi pwedeng mawala yung essence ng tunay na reliyon na sinasabi ni Santiago, yung kabanalan at yung pagmamahal sa kapwa. Hindi pwedeng alisin yon. Even beyond the Pentecost, hindi inalis ng mga apostol yung essence ng tunay na reliyon. Actually, tinuro nga ni Santiago ito ang dalisay na reliyon. Walang dungis, ang mga ulilay lingapin at mag-ingat ka na ang sarili mo'y mahawahan sa sanlibutan. Para sabihin ngayon ni Mr. Espeso, hindi na kailangan na reliyon after the Pentecost, will nullify all these verses that I have read. At lalabas, libre na tayo ngayon na maki-ano-ano sa sanlibutan. Hindi po ganon. Nung Pentecost, yung pagdating na ng Espiritu Santo dito sa buong daigdig, ay hindi na kailangan ang reliyon. Nung Pentecost, yung pagdating na ng Espiritu Santo dito sa buong daigdig, ay hindi na kailangan ang reliyon. Hindi po ganon. Malaking pagkakamali yung ginagawa ni Mr. Espeso na yon. Nasasabihin niya, wala na raw relihiyon ngayon. Kailangan na lang ngayon, sumampalataya raw kay Kristo. Ang sabi, pagka ikaw ito isa lang ang banal, ang Panginoon so Kristo. Sabi niya kanina, inilista ko isa lang daw ang banal, ang Panginoon so Kristo. At even ngayon, sino ang tinatawag na reliyon na mayroon lamang isang na banal? Wala, sapagkat ang isa lamang na banal ay ang Panginoon Kristo, sapagkat ang isa lamang na banal ay ang Panginoon Kristo. Ilista ko isa lang daw ang banal, ang Panginoon so Kristo. Nung kinross-examine ko siya, dumami. Nadagdagan, yung isang banal na si Kristo, ay ang mga apostol daw. Pero, nung hindi pa raw nangangaral si Kristo, wala pa raw banal. Lahat pa raw ng tao makasalanan. Mali po yun. Ang daing banal nung araw. Tingnan niyo, wala pa si Kristo. Ito, babasa ko. May isang lalaki nga sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job. Ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Brad Soriano, 5 minutes more. Tinan niyo yun? Sabi po ng Biblia, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. This man is a perfect and upright man. Un hombre perfecto y recto. Ano ho si Job? Perfect and right, upright. Sabi niya, wala raw banal bago si Kristo. Kaya lang daw nagkaroon ng banal nung si Kristo. Mangaral na. At si Kristo lang ang banal. Yung una niyang claim siguro dito matututo ang kapatid na Espesyo sa talatang ito. Na, bago pa dumating si Kristo, may banal na. May banal na. Katunayan, dadagdagan ko pa Nabasa natin si Job. Ito pa isa. Hindi pa nangangaral si Kristo nito, Meron na naman uli akong babasahin banal. Ito, Sabi ganito, nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoting ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at naging asawa niya ang isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang kanyang pangalay Elizabeth. Sila'y, yung mag-asawa, si Elizabeth at si Zacarias, sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ano? Time. Brad Soriano, time Okay, please. time po. Brad Soriano. Minutay.
3 more. 3 minutes mo. 3 minutes more, 3 minutes more. Kasi sabi niya kanina 5, tinitignan ko sa reloj eh. Nagkamali lang po yung Patuloy po, ating time patuloy. cooper. Tinan ninyo ha, sino si Elizabeth at saka si Zacarias? Sila po ang mga magulang ni Juan Bautista. Pinsan ng ating Panginoong Jesus. Hindi pa nangangaral si Jesus noon, nung hindi pa nagbubuntis kay Juan Bautista. Sabi ng Biblia, anong sabi? Sila'y kapwa matuwid, yung mag-asawang Zacarias at Elizabeth, na lumalakad ng walang kapintasan. Sapagkat ang isa lamang na banal ay ang Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang isa lamang na banal ay ang Panginoon Jesucristo. Anong sabi? Sila'y kapwa matuwid, yung mag-asawang Zacarias at Elizabeth, na lumalakad ng walang kapintasan sa lahat ng palatuntunan at kautsan ng Panginoon. O di nakakatatlo na akong matuwid, ha? Si Job at saka yung dalawang mag-asawa. Gusto nyo pa? Ang dami. Kaya hindi naiintindihan ni Mr. Espeso yung kanyang binasa kay Pablo. Na ang sabi ni Pablo, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ba nagkasala? Ibig mo sabihin, pag lahat nagkasala, kasama na lahat doon? Pag sinabi ba lahat, lahat na nga? Aba, i-qualify mo, St. Paul. Sino ho ba yung sinabi mong lahat ay nagkasala na hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? De, tanungin natin si St. Paul. Eto, tingnan ninyo ha. Ito pagkakamali ng maraming born again sa ating panahon eh. Magkakakampi sila ni Mr. Espeso doon sa paniniwala na yun eh. Na lahat daw makasalanan. Hindi totoo yun eh. Tingnan ninyo ha, gaya ng nasusulat. Walang matwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas, ang kanilang bibigay puno ng panunumpat kapaitan, ang kanilang mga paay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ay nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila kilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos. Sino yung lahat na yun? Yung lahat ng tarantado. Hindi kasama rin yung sumusunod sa Diyos, ano? Lahat ng masasamang tao, yung hindi natatakot sa Diyos, matulin sa pagbububo ng dugo, ang kanilang bibig puno ng mga panunumpat kapaitan, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata, walang matwid sa kanila, wala kahit isa. Tama yun. Kanino? Walang matwid sa mga hindi natatakot sa Diyos. Pero, bago pa dumating si Kristo, may mga taong natatakot sa Diyos. At miski ngayon, may mga taong natatakot sa Diyos. Ewan ko kay Mr. Espeso kung di siya natatakot sa Diyos. Time, please. Time. Okay. Maraming salamat po.